Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 16 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibalun ta kasaysayan kalultura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao, live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo, kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon, dali na Tukibonta ang Western Visayas. Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyo kaupod, Hope Torichante. Subong nga adlaw kita sang Tukib Miyerkules, July 15, 2026. Tukib Subong nga adlaw mga kabiyanan, pila ka mga tupiko ang aton pagapat-paton. Tukibonta ang Western Visayas. Lakip na dira ang nagahilapit no nga Liga Day sang Iloilo Province. Usa diin more than 15,000 ka mga barangay officials ang ginalauman nga magaupod sa Liga Day sa Iloilo Sports Complex. Dali na Tukibon ang mangugar sa Ano ayhan ang mga pagabantayan sang aton nga mga kauturan sa Liga Day 2026. Sinuayhan ang mga bisita nga magaupod no sa selebrasyon. Tukib And of course mga kaabyanan, aton man nga makaupod later Tukibonta ang Western Visayas. si Mayor Dennis Superficial sa Banwa sang Santa Barbara sa tapos no nga magpanguna sa isa ka survey Teknolohiya. sa top performing no and most trusted nga mga alkalde sa Iloilo Province. Gin-conduct mga kaabyanan sang RPMD, Libuton tahibalun ta isa ka non-government organization. Tukib Western Visayas. So later mga kaabyanan, makaupod naton no Tukib si Mayor Dennis Superficial. Baloon naton kamusta nung iyang reaksyon no sa survey nga gin-conduct kung sa diin siya ang nanguna sa mga top performing mayor sa Iloilo Province no. Anong reaksyon ni Mayor Dennis Superficial aton later nga ibaloon. Ayas. Dali na But before that mga kaabyanan, i-check anay naton ang lakat sang panahon kag ang nagapadayon nga aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na.
Check nato mga kaabyanan ining bagyo nga gina-monitor no sa pag-asa sa Philippine Area of Responsibility. So yari na sa aton nga piyak nga linya ang aton nga DOST Pag-asa Iloilo. Hello, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sa Wednesday, July 15, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western section of northern Luzon. Dili naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag padagoob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon south to southwest nga magadalas ang makanay tubtub makasaran pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 33 degrees Celsius ang adlaw na butla kaganyang alas 5:35 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update. Halin des may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre. Madamo gid nga. Salamat. Ma'am Lenore, klaroon ko lang, no? Wala na sa par ang bagyo nga si Josie. Or may effect pa bala ini, no? Sa aton diri sa Western Visayas. Well, si Bagyong Josie may guwa naman na sa atin nga park. Sa karon ay wala nalusaw na si Bagyong Josie. Mm-hmm. So anong sa karon wala naman nakita may kina-monitor na weather disturbance. So anong ma-expect naton sining semana, Ma'am Leonor, no? Especially hindi lang subong adlaw, no, but for the rest of the week, no? Anong panyempo no ang aton lauman, Ma'am Leonor? Generally fair weather kita for the rest of the week, pero expect lang may mga isolated mga pag-ulan tuga sa mga localized thunderstorm, ma'am. Yes. With that, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Welcome, ma'am. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. So according sa aton nga DOST Pag-asa Iloilo mga kaabyanan, wala na no sa par ang bagyo kag nalusaw na. But kita diri sa Western Visayas, although nga generally fair weather kita for the entire week, no, but lauman sa gihapon naton ang pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorm. Meanwhile, sa ato naman nga pagbantay sa Bulkang Kanlaon, may ara sang 7 ka volcanic earthquake nga nabalhag ang DOST PHIVOLCS. Sakip na dira ang isa ka volcanic tremor nga naglawig sang 8 ka minuto. Samtang ang sulfur dioxide flux sukon ang asupre nga ginpagwa sang bulkan kahapon nga adlaw July 14 na monitor sang PHIVOLCS sa 1,652 tons. Sa gihapon, nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Ini sa piyak mga kaabyanan sang moderately explosive eruption nga na-monitor or nabalhag sang DOST PHIVOLCS sang July 9. Paandam sa aton nga mga kauturan malapit sa Bulkang Kanlaon, di kita magpakampante sa pihak no sang pag-maintain sang alert level status sang Bulkang Kanlaon. Dinadilian sa gihapon ang pagsulod sa 4 km permanent danger zone sang bulkan. Kag as much as possible mga kaabyanan, i-ready nyo na nga daan ang inyong mga face mask. Kaya hindi naton mapaktan san o maglupok no ang Bulkang Kanlaon. Although may mga senyales, may mga parametro nga ginalantaw ang DOST PHIVOLCS, pero wala kita kabalo mga kaabyanan no sang exact certainty or exact nga punto kung saan ogidya no magalupok ang Bulkang Kanlaon. So dapat ready ang aton nga go bag nga may unod sa nga mga mask no kung ano pa dira nga mga kinanglanon, even ang aton nga mga legal nga mga dokumento.
dapat no ara man sa aton nga emergency go bag. Kay hindi lang man hazard no sang paglupok sang bulkan ang aton ginabantayan, but may ara pa sang iban nga kalamidad kaangay sang pagbaha, tuga no sang mga pag-ulan-ulan ukon mga bagyo. So that's it mga kaabyanan para sa aton nga DOST Pag-asa kag DOST Fivox. Philippine Standard Time 10:16 sa aga sa aton nga pagbalik mga kaabyanan. Ang mga solusyon sa Makaupod naton si Mayor Dennis Superficial ang nanguna sa RPMD. Baluon naton ang reaksyon sang alkalde sa nangin resulta sang survey. Baluon naton ano ay no para kay Mayor Superficial ang nangin kabangdanan kung nga siya ang nag-emerge nga top no performing and most trusted nga alkalde sa probinsya sang Iloilo. Bantayan ina mga kaabyanan, magabalik lang ang programa Tukib. Maging fuel efficient sa lastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang... Philippine Standard Time 10:20 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo. And recently lang no nagpagwa sang isa ka survey ang RPMD kung sa diin no ginpakilala ang mga top performing municipal mayor sa Iloilo province.
Nanguna sa among nga survey mga kaabyanan si Mayor Dennis Superficial sang Santa Barbara kung sa diin nakakuha siya no sang 84.1 Index of Governance. Parang may baluan ano yan ang reaksyon ni Mayor Dennis Superficial sa among survey. Yari na no sa aton nga piyak nga linya si Mayor Dennis Superficial, alkalde sang Santa Barbara. Mayor, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning ho. Okay, good morning sa tanang nagapamati sa Radyo Pilipinas. Yes. Mayor, no? Kamusta? Ano ang imong reaction, no? Upon knowledge nga ikaw ang nanguna sa RPMD top performing mayor, no? Diri sa province of Iloilo. Okay, that was last Saturday or Friday. Yes. Yun inform ako may amo na survey, no? And of course, ang una kong reaction is sino nag-mo sa survey? Okay. So, amo na yun point out na RPMD Foundation ang nag-himo sa survey. Bago lang ako kinakabati, ano? Bali, RP, Mission and Development Foundation. Yes. Yun, tukod nila isang during the pandemic period. Essentially, is to evaluate the performance of the local chief executives in response to the pandemic. So, abo na na hatag sa akong info ni Dr. Paul Martinez nga mo ang head sa Kamo Foundation. Hello? Yes, no. Mayor, sa imong pamatsyag, no? Ano ay ang mga rason, no? Kung ikaw gidya ang nag-emerge nga top performing mayor sandig sa sini nga independent nga survey sang isa ka non-government organization. Okay, ang ilang title sa ilang survey is Boses ng Bayan. And ang ilang ngayon natutukan mo ang trust rating kaya index of governance sa mga local chief executives. Yes. So, bottom line is the way I understand it. Nga daw perception sa mga pumulyo sa mga constituents sa mga munisipalidad kung ano ang ilang anong ilang local chief executives masaligan ba lang o hindi. Yes. Kung masaligan o kung hindi, yun tagaan nila sa percentage equivalent. Okay. So, amoy na ang ilang pa-conduct ng survey. 5,000 na respondents sila for the entire Iloilo province, no? So, ang ilang again tagaan importansya is an local infrastructure program sa isa ka munisipalidad. Kaya ang ilang example is kung ang isang survey mag-rate ng ilang mga local executives like cities, province, or municipalities, ano nga point out na may mga performers ang mga local executives, pero kung bisitahan nila, i-assess the infrastructure sa isa ka lugar, province man, city man, o kung municipality, daw ay nag-conform sa rating sa ilang executive. So, isa nilang example is mga dalan. So, which is very important sa connectivity. So, amo na ginambal nila, maayo ang performance ng local chief executive, pero kung tanawin mo ang ilang lugar, hindi maayo ang road network nila.
Yan mo na isa ka example nila. But Mayor, no? So, there is, yes, Lord. But Mayor, despite the survey, no, mataas ang survey, pero para sa imo, may mga dapat pa bala baguhon, may mga dapat pa bala panamion, no, sa imong mga projects and programs dira sa may Banwasang Santa Barbara, Mayor. Yes, of course, kadamo sa ato na concerns when it comes to infrastructure programs. Okay, ang Banwasang Santa Barbara, all throughout the year, sige-sige ang ato infrastructure projects, no? Pero ang the most remarkable is ang Mona Road Network. Kaya ang Mona Road Network, ang Banwasang Santa Barbara is mga 117 kilometers ni tanan ang roads namon na diri sa amon nga ginasakupan sa amon ng Banwa. That includes municipal roads, ang barangay roads, no? Why na nag-inisip ang national roads? So 117 kilometers. So since 2011, yun amat-amat na namon na simento ang mga dalan. So subo na abot namon mga 95% na. Kung di ka man makadto subong sa Banwasang Santa Barbara, kadali ilang katuwa ng mga lugar because of the very good road networks. So, dapat pa rin sa programs like classrooms, ang municipal gyms, mga multipurpose gyms sa mga barangay, bridges, tapos na ilang na patindog sa mga slaughterhouse na AA, sobrang sa 50% ang natapos in conjunction with the Philippine Rural Development Program, PIDP nga natawag, in conjunction with the province. Kaya ang mga sports complex, unwage mo ang pag-develop para kay mo magkita sa maayong sports program by improving the facilities. Tapos ang munisipyo naman, we are putting up a new municipal hall, 5 stories in which can answer the needs of the people for the next 25 years. Kanamo pag yung infrastructure program, sige-sige lang yun, no? Ang maapektuhan nila kung hindi mayo ang tempo. So, anyway, I cannot turn down them all. Ang ako naman bali sa infrastructure program naman, sige-sige yun. Pwede tayo yan. Mayor, sa bag-o So, ang amon na, yes. Mayor, sa inyong bag-ong municipal hall, no, may target sini or may timeline sini, Mayor? This year, ang amon na ginatarget na makahalin kami dito. Tapos para naman ma-retrofit namon kung ma-improve man ang old municipal hall. Ngayon mo namon extension sa amon museum. Wow. Salunod na sa sa Kapitolyo na. Mayor, no? Despite sa numero no nga nag-appear sa survey mataas, no, ano yang mapasalig mo pa sa mga pumuluyo sa Santa Barbara or anong imo nga mamensahe sa mga pumuluyo no nga padayon nga nagasalig sa imo nga administrasyon? Ma'am Hope, dali lang yun. Pali yung retrace ng mga question, kayo na hinaya lang. Dali, maayo ang signal naman. Mayor, no, anong imo mamensahe sa mga pumuluyo no sang Santa Barbara nga padayon no nga nagasalig sa imo nga administrasyon sa mga programa nga ginapatuman dira sa inyo nga banwa? Ma'am Hope, yes, ang ako na mensahe, tell me sa ako ng mga constituents is that kung ano ang ginahimo natin subong, ginahimo natin hindi lang para subong, para sa atong kabataan, para sa atong kaapuhan. So, tanaw naman ang long-term
effects sining mo namon subong. This can also have lives of the people 10 years after, 20 years after, or 50 years after. So, muna. So, ang akong mensahe is, ang ginayon mo na itong subong is hindi lang para subong. Para sa atong kabataan sa kapuan. Kung ano man ang magdangtang sa atong mga proyekto subong, kabay pa nga makulungan kita sa atong pumuluyo. And we are working this not only for now but for the future. Mayor, siguro last na lang, no, para sa imo, no, naga-reflect bala or naga-mirror bala ang survey sa matuod nga sentimiento sa mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo? Okay, pagwa sa survey, Ma'am Hope, is nakibot ako may arang ng survey. Pero humility aside, ang mga solusyon sa problema pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Sa aton nga mga tagpalamati, no, aton ginaistoryahan, no, with Mayor Dennis Superficial sang Santa Barbara, ang nangin survey, no, sang isa ka independent firm or non-government organization kung sa diin nagwa, no, nga si Mayor Dennis Superficial ang nanguna bilang top performing mayor sa province of Iloilo. So siguro, Mayor, no, sa aton nga mga tagpalamati, do you think, no, naga-reflect bala ini sa or naga-mirror bala ini sa matuod nga sentimiento sang aton nga mga pumuluyo? Say mo lang, no, nga pananaw, Mayor. sa survey, nakibot ako. Sabi naman na survey. Pero humility aside, the way ako matingala sa resulta. Wow, yes. Because mabala mo man, ma-feel mo man, ang sentimento sa pumuluyo is also reflected because they are enjoying whatever results ng among mga programa sa subong sa Barbara. Hindi man perfecto. Pero, more or less, based on the legal direction, wala man akong kontra. Tapos ang amon na banwa, mataway man when it comes to the political situation, that simply shows na ang kalinungan, there is satisfaction. Yes. And also kay may mga ginapaabot, no, nga mga infra projects man dira sa may Banwas sang Santa Barbara. With that, Mayor, no, congratulations, top performing mayor sandig sa isa ka survey non-government organization. Mayor Dennis Superficial, maayong aga, madamo gid nga salamat. Thank you very much, Ma'am Hope. Good morning. Ang mga solusyon sa batian mga kaabyanan si Mayor Dennis Superficial sang Santa Barbara, again, no, nanguna sa RPMD survey. ang Western Visayas, Kibon, ang mga lugar sa rehiyon. So si Mayor Superficial nakakuha sang 84.1% index of governance base na sa 83.7% nga trust rating kag 84.5% nga performance rating. In other words, ginsaligan, no, sa mga pumuluyo. Iniya base lang sa survey nga ginpagwa sang RPMD. Isa ini ka independent firm na tabo ang hiwat ining survey April 1 to April 8 with 5,000 voters ang ginpamangkot across Iloilo province. Ang iban pa, no, nga nasulod sa among survey amo sanday Pavia Mayor Luigi Goriseta, Barotac Nuevo Mayor
BP Biron, also si Dumangas Mayor BJ Biron, ara man no si Mayor Junjun Haen sang Leganes, si Mayor sang Gimbal no, Mayor Jennifer Garin Colada, si Mayor Richard Garin sang Miagao, and also si Mayor Kenneth Alfeche sang Alimudyan. So nakibot si Mayor Dennis Superficial sa nangin resulta sang survey, but nevertheless no, wala, in other words, nakita niya man or nabatsyagan niya man no, nga ginsaligan siya sa mga pumuluyo. Kaginhatag niya man ang mga nag-performance siya, in fairness kay Mayor Dennis Superficial. Gin-mention niya kaina yung mga infra projects nga lauman pa no sa Banwa sang Santa Barbara. Lakip na dira ang ila nagahilapit nga transfer sa bag-ong munisipyo. Ang target date no within this year, 2026. Philippine Standard Time 10:36 sa aga. Ato naman nga istoryahan mga kabiyanan ang nagahilapit nga barangay or Liga Day kung sa diin 15,000 no, masobra 15,000 ka mga barangay officials sa nagkalain-lain nga mga barangay sa probinsya sang Iloilo ang ginalauman nga mag-upod no sa Iloilo Sports Complex para sa selebrasyon. So yari mga kaabyanan, pamatian ta no si punong barangay Amalia de Buque nga amuman ang presidente sang Liga ng mga Barangay Iloilo Province Chapter. Magpahibalo sang aton nga annual Liga Day celebration nga pagahiwaton subong nga July 19 sa Iloilo Sports Complex. Or can you walk us through kung ano ang mga activities natin during the day? Kung ano expect natin compared to last year? Well, compared to last year, this year we will be starting sa aga naton, the usual may ara kita parade. So ang aton theme is Trashon. So kung sa diin mga reusable, recyclables nga mga gamit sa mga kabarangayan, amo nang gamiton kag magpasundayag ang Muse kag Escort per municipality. So dira kita ma-start sa aga, and then magina-expect kita nga mga bisita from the national. I think nag-confirm na ang amo niya National Liga President, which is President Jessica Gallegos D. Sa aga also, papahiwaton naton ang ceremonial giving of checks sa aton nga ginatawag nga SCPF fund, no? Sa hapon, dira nakita sa Masinadya, may ara kita ginatawag nga bida ka sa liga kung sa diin may live showdown ang aton mga barangay captains, and then sa hapon may ara kita sa mga guest entertainers nga mag-alabot man. So amo nang aton nga program flow for July 19 Liga Day. For the record board, pila ang aton participants this year compared last year? Grabe, nakibot ako. Even me and the staff did not expect the numbers of participation this year. Kaya I think last year we were able to gather around 13,000 barangay officials, no? So this year, nakibot kami, sang nag-open kami, sang registration naton, naglabot kita sang 15,500. And I think that is a record-breaking high in the Liga ng mga barangay to gather this much people sa sports complex. Actually, if nakita nyo, kapilagid ako mag-coordination meeting kay Ma'am Jing Fondal sa sports complex, kay ginapalibugan naton kung paano tani mapakomportable ang pagpungko sang aton mga barangay official sa sports complex. Board, ano ang matabo sa traffic flow naton? I think doon nag-meeting kamo with the Iloilo City Government. Yes, nakalipay ko ginhatagan ako chimpo ni Mayor Isa Treñas, kundi nakapangayo ako kay first time sang una wala ako, usually traffic lang ni ginakadtuan naton, pero this year sa nakita naton nga nagtaas gid ang numbers of delegations naton for this year's Liga Day. Nag-ano gid kami, nag-coordination meeting with the staff, kinahanglan gid namon may road closure sa street sa likod sa Iloilo Sports Complex. So nagpa-schedule gid ako kay Mayor Raisa, and I'm so thankful
nga ginatagan ako niya Chimpo. So dito ako nakaistorya kag nag-ayo, and I'm so happy man nga wala gid siya nang indi sa aton request. No? So nagpasugot si Mayor Isa nga i-close naton ang street sa likod sa sports complex, and at the same time para makasulod kita sa mga vendors. So nagpaibaluman ako kay Mayor Raisa nga wala man kita kilala diri sa probinsya, diri sa syudad nila, di ba la? Sa syudad wala kita kabalo kung sinong itap naton for the Vendors Association. So nagtap man ako sa iya para mapabutyag yaman sa mga Vendors Association nila diri sa syudad sang Iloilo nga may amo ini kadako nga event nga pagahiwaton sa July 19. So mo ni mga meetings namon. So out of very thankful gid ako sa city government for their support sa amon nga programa. Ang safety measures ng participants. Naka-coordination meeting naman kita with the Iloilo City Police, at the same time with the Iloilo Provincial Police officers naton. So, I think hinhiwat na naton 2 days last week. So, I think ang deployment of people in uniform ng mga police naton will be around 130 kabilog ang i-deploy nila, both from the city and the provincial office. Rain or shine. Rain or shine. Pero hindi naman pagpangamuyo ang may rin. Sa VIP, sinong invite? Ang VIP, gin-invite nato ng 5 naton ka congressman. Gin-invite man naton actually nag-attempt kita mag-invite man kay president, but unfortunately, nagpagawa sila letter, he cannot make it. So, ang maabot lang from the national would be our National Liga President, which is President Jessica D. How about, Yes, sir. anong matabo? Ihatag ka na ang 200,000 pesos? Ceremonial lang ina. But in terms of the ceremonial giving lang kita, kaya mo man ang ginayo ni Gov, may ara kita sang ceremonial giving. No? So, ang bako Gov, ako man ang nagpresentar, nga obrahon ta siya sa Liga Day. Total ara naman ang tanhalo, actually tanan yung mga barangay officials sang probinsya sang Iloilo. At isa na lang ka-event, hindi na kita mag-ubra sang isa pa. Ceremonial lang. Pero paano ang sila bang? May ara kita for the SCPF fund nato na umpisata na ha. So kita gid diri nag-spearhead ang Liga office nga nag-ubra sa vouchers and FURS, no? Ginubrahan naton tanan. So tanan man na gin-download nato, hatag naton sa accounting office. Medyo nadugay-dugayan lang kay naulihi lang hatag si Gov sang iya executive order kung sino mapirma kay timayawan man gid ang ato nya pinalangga nga governor kay 1,721 on top pa sa ginapirmahan niya nga mga papeles. So nag-assign si Gov sang iya nga trusted kung sino nga maka-countersign sa iya. So ara ina sa ginaamat-amat na namon. So far out of 1,721 barangays, naka 90% na tapos ang papeles nga ginubrahan sang voucher and FURS. So the rest, ginapapanaog na ginaulat na lang natin ang proseso pag-release sa ila. So meaning, ma-release na lang sa in due time? In due time, yes. Nag-ubra man kami actually system. Nag-ubra kami system para hindi na wala budlayan ang mga barangay officials namon. Sagi kami nga mga liga staff, hindi mabudlayan nga panawag kay kadamo sang aton barangay captains. So nag-ubra kita sa system and orient naman nato ng mga liga coordinators and ng mga liga president na kung sa diin pwede nila ma-check kung diin na nagakadto ang ila papel. So per barangay may access dira, ma-check nila kung diin ang ila papel. It is ari pa di sa liga office, governor's office, or ara na sa accounting office, or if na-release na. At the same time, ang monitoring man naton kapag once ara na ang implementation kung na-implement na. So nag-ubra kita diri system nga iya lang nag-ubra kita diri. So para mas hapos and mas transparent nga makita sa mga barangay officials kung diin na nagakadto papel nila. Pero diri man gikuha sa Capitol no ang yes. Diri sa kwaon ni download direct. Halin diri sa Capitol download dito sa mga kabaranggayan. Board, to clarify lang ang question ni Sir Regan nga in due time, do we have specific month kung saan kami siya board? Actually kagina nagkadto diri si accounting office kagin pamangkot ko man ina kay nagapa-updating kami. I think may mga pila na siya kabanwa nga ready for release na. Mga pila ka mga siguro pila 3, 4 na ka mga banwa ang ready na. Tapos may ang nga complete. Tapos ang iba na mo ng mga ginakulang mo na lang kay kisa kulang ang mga omnibus, so nila gina-follow up lang namon. Kag ang sa ceremonial naton board, mga pila ka barangay ang mahatagan sa aton nga ligaling event. Tanan gid. Sa ceremonial. Kay this project is bawat barangay makikinabang, di ba la? So that means all barangay ang mahatagan.
When do we intend to complete ang distribution sila? Ginaamat-amat, so wala kita final date kung saan, pero gina-try gid naton nga as before September or October, ma-release tanan. Kami sa board ang kada sequence ang pag-release ang depende man sa paghulag sa barangay. Depende man sa paghulag. Kaya may mga requirements man kami, panghatag namon mga requirements sa ila. So, ginang iban, may ara pang iban yung wala pa nakapasa, pero majority, I think siguro more than 90% na gidman tuod ang napadala, natapos na ang nga ara nasa governors, may countersign na lang, tag-isulod na sa accounting. Ma'am, yes. Awawat na kami of League of Cities of the Philippines National. Yes, ay ugali, ma-invite yan. Yes, in-invite man natin si Mayor Francis Zamora. He's coming. I think nag-confirm siya. Kaya naka-updanay kami one time and then na-invite kaya naka-updanay kami to sa Manila. Thank you. Yes. Celebrity. Sa celebrity, abangan. No? Official release nato ng ilan names soon. Oo. So, sa traffic, ma'am, no, kay Kalabanan niya, bilang taga-probinsya ng mga jeep and bus, yes. May coordination na rin siya, TTTMO. Yes, may ara. Sa coordination naton, complete na dira in terms of the traffic flow and na-release na naman ang guidelines and traffic flow to all Liga presidents and Liga coordinators para ma-disseminate nila to all barangay captains nga magakadto diri sa syudad. Sa diin ang entrance sa west. Tama, no? West Visayas. Ang entrance naton, so ang aton policy is drop and go. No? So, pagka-drop sa mga barangay officials, may ara naman na sila exit plan. Kung sa Halandoni, kung diin sila makakadto. Ang parking area. May ara kita for mga Liga presidents, VIPs, and some barangay captains nga may private car. May ara kita designated area. So, naka-istorya kita sa West Visayas State University. At the same time, sa Iloilo National High School nga magpahulam sang ila nga area for the parking areas. In short, board, in-adapt na lang ang traffic plans ng TTMO during the dinagyangan kasadyahan. I think the same. Kaysa, I think the same more or less. Kaya sila, same man ang gina-coordinate natin po sa iya. Or other than ceremonial at distribution, ano po yan pa mga highlights sa aton nga activity? Ang highlight natin is ang mga celebrity guests natin sa amoy na nga adlaw. Ano gina-expect natin after ang sila nga event? Ang gina-expect natin after? Mga expectations na. Our expectation na lang is, ang amon is, balaan ko, nothing is perfect, no? Hindi tama perfect ang bilog na gina-envision sa Provincial Liga Office. But I hope ang akong gina-envision is may mag-enjoy. There's gonna be a camaraderie nga matabo sa mga aton nga mga barangay officials sa probinsya sang Iloilo. More or less mga pila gani board? 15,500. Ano ang theme doon? Ang theme naton, ano to gani? Ang theme naton, John Lloyd? Kusog sang kabarangayan. Kusog sang probinsya kagkabanwahan. Kusog sang probinsya kagkabanwahan. Tukibon ang mga solusyon sa problema. Nabatian mga kabiyanan si Cap Amalia Dibuque, ang presidente sang Liga ng mga Barangay Iloilo Province Chapter. So 15,500 ka mga barangay officials ang ginalauman nga magaupod no sa Liga Day sa July 19 sa Iloilo Sports Complex. And sa aga mga kaabyanan, hiwaton ang ceremonial turnover sang cheque balor 200,000 pesos nga kabahin no sang programa Bawat Barangay Makikinabang. Pero ang catch no or ang pagklaro no ni Cap Amalia Dibuque, ceremonial turnover lang ini no. Hindi pa ini ma-encash sa ngaton nga mga kabarangayan not no until nga maliquidate no ang ila nga mga finances as required. So tanan nga mga kabaranggayan no I believe 1,700 plus ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo ang makabaton mga kaabyanan sang cheque para sa ceremonial turnover. Siling ni
ni Kap Amalia, no, amat-amat na nga ginahitso sa mga kabaranggayan ang mga requirements para nga magamit na nila, no, ang 200,000 sa idalom sang bawat barangay makikinabang. Again, ang 100,000 ihatag ina sa 5 ka barangay scholar, kung sa diin kada isa nga mga scholar makabaton sang 20,000 pesos. Samtang ang 100,000 pesos naman nga nabilin ang dedicated naman, no, sa mga priority projects sang barangay, no. Isa sa mga or lakip sa mga na-mention ni Kap Debuque ang mga pag-purchase ng monoblock chairs, no, response vehicle, mga foldable tents, Problema, kinahanglan sa aton nga mga kabaranggayan pananglit nga may ara sila sa mga aktibidad sa ila nga komunidad. Tukibonda ang Western Visayas, Tukibon ang mga lugar sa rehiyon. So sa aga mga kaabyanan ang ceremonial turnover, samtang sa hapon naman yung mga nagkalain-lain, no, nga mga aktibidad pa para sa Liga Day 2026. Lakip na dira ang pagpasundayag, no, sang mga celebrities nga wala pagin pangalanan ni board member Debuque. Siling niya, no, watch out. I-reveal na nila in due time mga kaabyanan samtang nagahilapit, no, sa Liga Day 2026. So for sure nga aton yung mga kauturan very excited na, especially mga barangay officials naton kay syempre do ano balang makabaton sila sang ceremonial turnover sang check, no, for the bawat barangay makikinabang. I think amo man na ang isa sa mga rason kung dako, no, ang increase sa number of participants kung madumduman sa gameplay naton nung pahayag ni board member Debuque. 13,000 ang participants sa nagligad nga tuig, and sa subong, no, 15,500. May increase ang kapin 2,000 or more than that, no, sa number of participants para sa Liga Day 2026. Sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. So since madamos mga kaabyanan sang tao sa Iloilo Sports Complex, sa aton nga mga kauturan na Tukibon ang mga lugar. Lauman ang pagdugok man sang or pag hinay, no, sang dalagan sang trapiko sa area. But naga-coordinate mga kaabyanan ang opisina, no, ni board member Debuque sa Iloilo City Government para sa traffic management, no, dira sa may Iloilo Sports Complex. So siling niya ang mangin sistema drop and go. Ang entrance sa WVM or WVS or West Visayas State University, WVSU, no, entrance drop and go sa Iloilo Sports Complex. And para naman niya sa may mga private vehicle, no, nag-coordinate sila sa Iloilo National High School bilang sort of mangin parking area, no, sa mga barangay officials or mga tumalambong, no, nga may dala ng mga pribado ng mga salakyan. Mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya. And pangabay ni board member Debuque sa mga kauturan ng mga ma-join, no, sa selebrasyon sang Liga Day. Mangin patient, mga kaabyanan, kay kadamo gid nyo, mga ano daan, mga 15,000 linibo ka mga pumuluyo naton ang gina-expect sa Iloilo Sports Complex. So be patient daw mga kaabyanan, kay ginatingwaan gid nila nga tanan makapungko sang komportable, maka-enjoy sa mga aktibidad para sa selebrasyon sang Liga Day. Western Visayas.
mga motorista naton, kung as much as possible, pwede nyo nga malikawan ang area or ang venue sa inyong mga kaladtuan, no? Mag-reroute ka mo, no? Para hindi ka mo maapektuhan sa ginalantaw, no? Slow nga flow sa traffic sa area. Tukibong tawas ng Visayas. So, mga kaabyanan, may araman sang gin-assign si Governor Arthur Defensor Jr. nga magabulig sa iya, countersign sang mga cheque, no, nga ipanagtag sa mga kabaranggayan. Hopefully, ang ginaano gid ni naton mga kaabyanan nga ang mga kauturan naton, mga kabaranggayan naton, no, nakapili gid sang deserving nga mga incoming fourth year student nga magabato, no, or maging kabahin sang barangay scholar sa idalom sang bawat barangay makikinabang. Ang mga solusyon sa problema pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Philippine Standard Time 10:56 sa aga. Dali na, tukibong taang Western Visayas. Dali na, ang mga madamogit niya salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upo diri sa teknolohiya. Programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Siyempre, kamuman, no, nga nagtutok sa Facebook Live, no, kag sa radyo sa 585 AM. Thank you man kay Mayor Dennis Superficial sa Santa Barbara sa iyang tiyempo diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. And siyempre, sa aton nga mga katuwang technical, diri sa studio si Sir Vermor Aventura, kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Western Visayas, dali na, tukibong taang Western Visayas. Ang inkawapod ninyo mga kaabyanan, Hope Trichante, kaginiang Tukib. Dali na, tukibong taang Western Visayas. Dali na, tukibong ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.